So, hi guys! I'm going to share kung paano kami nakakasurvive during winter season dito sa Alberta, Canada. So, katulad nitong araw na to, so kakasnow lang kagabi. So, when it comes to weather, hindi naman araw-araw ganito na sobrang lamig like minus 10, minus 20, or minus 30. So, there are times pa din na yung temperature is warmer. Kaya lagi namin chine-check ang weather dito araw-araw. Pero kasi minsan mabilis din magbago yung weather forecast. So katulad na ngayon, pag chinek mo is may snow, pero pag chinek mo naman bukas is wala naman na. Pero at least may idea ka din bago ka lumabas. So alam namin kung ano yung isusuot namin. Pero yun nga, nakakaloka ang weather dito kasi pabago-bago. Kaya dapat always prepare ka at may dalang pang winter yung medyo makapal na jacket para at least hindi ka lamigin sa labas just in case na mag-snow or lumabig bigla ng sobra. So bago ka lumabas, syempre naman dapat maligo ka kasi meron namang hot shower dito at saka i-blower mo rin yung hair mo bago ka lumabas kasi pag basayan na lumabas ka, pwedeng mag-cause yan ng headache or migraine like that. So, kung sa Pinas ay may aircon dahil sa sobrang init ng panahon, so dito naman ay may heater dahil sa sobrang lamig ng weather. So, may heater ang lahat ng loob ng bahay dito sa Canada. So, pag lumabas ka din, kailangan mong maglagay ng moisturizer sa face mo at sa buong katawan mo para hindi magbitak-bitak sa lamig ng panahon yung skin mo. And kailangan din na maglagay ka ng lip balm sa lips mo para hindi yan mag-dry. So, kailangan din na hydrated ka at saka uminom ka ng maraming water. So, minsan, ito yung nagiging dahilan na yung sinasabi nila static. Oy, static ka, pag ganyan. So, kapag halimbawa nakahawak ka or nakahawak ka sa isang bagay or nadikit ka sa isang tao, so nagkakaroon ng friction or yung parang nakukuryente ka. So, para maiwasan yun, dapat gumamit ka ng moisturizer sa buong katawan mo at saka uminom ka ng maraming tubig. Minsan talaga nakakagulat yun, lalo pag nadikit ka sa isang tao. Yun nga. So ngayon is negative 13. So dapat nakabonet ka, tapos naka-gloves din. Dapat yung gloves mo is mayroong tinatawag na proper insulation yung gloves mo. At syempre naka-winter boots ka rin dapat. At saka, so ako ngayon naka-t-shirt ako, tapos may warmer na long sleeve sa loob at saka yung winter jacket. So sa pambaba naman is meron pa ring warmer at saka naka-leggings ng makapal. So nag-boost lang ako kanina kasi ayokong mag-drive dahil napakadulas ng daan ngayon at madaming aksidente pag ganyang madulas ang daan. So nga pala, pag bibili kayo ng winter jacket, makikita nyo doon is kung pang minus 20, 25, or minus 30, or minus 40. So nakalagay yon sa winter jacket na bibili nyo. Ganun din sa winter boots, may iba't ibang klase. So may pang negative 20, negative 30. So, ganun din ang sa boots. So, dapat careful lang din sa paglalakad, guys. Kasi kahit minsan may mga black ice na tinatawag. So, madulas yung daan at pwede kang masaldak. So, dapat din nililinis nyo or pinapala nyo yung mga pathway nyo kasi para iwas disgrasya. So, yun lang muna guys dahil nandito na ako sa bahay namin. Next time uli. Bye!